Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang misa sa College of Cardinals sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Kabilang ito sa kanyang mga unang aktibidad bilang Santo Papa. Sa mensahe ni Pope Leo XIV sa Vatican matapos mahalal, plano niyang magkaroon ng simbahang bukas para sa lahat. Ipagpapatuloy niya raw ang nasimula ni Pope Francis, ngunit may sariling tatak ng malasakit at misyon. Narito ang report. Puting usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican sa ikalawang araw ng conclave. Nagbunyi ang mga nag-aabang sa harap ng St. Peter's Basilica dahil hudyat ito na may napili ng bagong Santo Papa. Ilang sandali pa ang hinintay bago ang formal na anunsyo. Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Siya si Robert Francis Cardinal Prevost ng Estados Unidos. Ang pangalang napili niya sa pamamahala, Pope Leo XIV. Kitang-kitang nangingilid ang kanyang luha habang kumakaway sa libu-libong tao sa St. Peter's Square. Sa sandaling ito, muling nabuhay ang Vatican. La pace sia con tutti voi. Sa unang Urbi et Orbi, o to the city and the world ni Pope Leo XIV, nangako siya na sa kanyang pamumuno magiging instrumento ang simbahan sa anumang dialogo at magsisilbing tulay sa lahat. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Kailangan daw mapalapit ang simbahan sa sinumang nagdurusa. Sabi rin ni Pope Leo XIV, hindi magtatagumpay ang kasamaan basta't may pananampalataya tayo sa Panginoon. Binigyang diin niyang mahal ng Diyos ang lahat nang walang kondisyon. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang yumaong si Pope Francis. At ayan na nga mga kapatid, ipinresenta na po sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang 267th na Pope ng Simbahang Katolika. Matapos mahalal, mag-isang nagdasal si Pope Leo XIV. Hinarap din niya ang mga kardinal na pumili sa kanya. Pinalakpakan siya ng mga ito. Sa conclave, pambihirang pagkakataon na magkasunod si Nooy Cardinal Prevost at ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle sa Oath of Secrecy. Sa gabi ng kanyang pagkakahalal, agad binasbasa ni Pope Leo ang ilang tao sa Vatican na kanyang nakasalubong. Kabilang sa mga una niyang nakalinyang aktibidad ang pagdaraos ng misa sa College of Cardinals sa Sistine Chapel ngayong araw. Linggo naman, pangungunahan niya ang panalangin sa Central Loggia sa St. Peter's Basilica. Sa Lunes naman siya nakatakdang makipagkita sa mga taga-media sa Paul VI Hall sa Vatican. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, naging mabilis itong conclave ngayong taon dahil nakapaghalal ng bagong Santo Papa matapos nga lamang ang ika-4 na rounds ng botohan. Bukod sa sinabi ni Father Vergara na marahil mas nakilala si Pope Leo ng mga kapwa niya cardinals dahil nga sa kanyang posisyon, ayon sa CBCP, nakatulong din yung style ni Pope Leo XIV ng kanyang pakikipag-usap sa mga mahihirap. Kaya posibleng ito rin daw ang kasama sa deciding factors kaya nagdesisyon ng cardinal electors na piliin siya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.